Welcome to another episode of Utang Talk with Ate Red. So for today's video, palagi ko po kasi nakikita dun sa Facebook and sa comment section mga sinasabi na pa-help po kasi natatakot or tinatakot na i-post sa social media ng mga OLA. Dahil wala po akong personal PM at hindi po ako nagbibigay ng personal advice, dito ko na lang po i-share yung aking opinion and what I can say about that particular matter. If you think this topic is helpful or applicable sa situation mo, then you're welcome to stay. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to another Utang Talk with Ate Red. So it's been a while since tayo nagkaroon ng ganito. Kasi kung hindi ako makakapag-Utang Talk episode sa Friday, meron naman po tayong live episodes. So sa mga ganito po klaseng videos kasi ina-address natin yung mga sinishare or yung mga tinatanong sa comment section. And to be fair with everyone, kaysa personal message ako sa taong nag-comment nun, mas mabuti i-address or i-share ko na lang publicly yung aking opinion. Total, ito naman is based on my personal experience. It's not sponsored. Like I said, it's based on my personal experience. Matagal na po akong topic ng mga online loan platforms dahil ako mismo gumagamit din ng mga online loan platforms and gusto ko pong i-share yung aking personal knowledge and mga na-acquire kong knowledge about this app kasi hindi po perfecto yung buhay. And nagkaroon na rin ako ng issues with online loan platforms dati, tulad sa kanila ni Tala, ni One Hand, but of course, with proper knowledge, nasusolve naman yung mga ganitong mga issues. So, ayun nga, palagi ko pong nababasa sa aking Facebook page, yung pa-help. Takot na raw na sa stress kasi tinatakot ng OLA collector na i-post sa social media. So, before we continue guys, please don't take this as financial advice. Ako yung mag-share lamang ng aking personal opinion and what I think is best na gawin kapag tayo nakaka-encounter ng ganito. Bago pa lang yung mag-shoutout lang tayo. Shoutout sa kay Rodora Aureliano. Thanks po sa malinaw na pa-review po sa akin. Shoutout. Also kay Janet Papango. Pa-shoutout po Ate Red, silent viewer here. And Nailed It Talks. Hi ma'am, basta cute. Hindi naman. Kahit may dumaan man na big bike sa back. Okay, sa dati ko tong video. So anyway, shout out sa'yo, Nailed It Talks 26. So ayun nga guys, marami sa yung nagko-comment or nagre-request na pa-PM daw dahil humihingi ng tulong dahil tinatakot po ng OLA na i-post sa social media. Uunahan ko na kayo, kahit na hindi nyo matapusin yung buong video, wag po kayong matakot. Of course, hindi po natin maiiwasan na meron mga OA dyan. Magsasabi, bayaran nyo na lang po kasi. It's as simple as that. While some people, yung mga nalulubog sa utang is, yung iba, it's more of a personal or a discipline issue. Pero may iba naman yung it's not as easy as that. Kasi yung iba ay, yun nga, hirap din po na makabayad sa OLA dahil nga sa patong-patong na interest na hindi naman makatao. Always kong approach dito is that always focus on what you can do. Yung typical na nangyayari kapag hindi tayo makabayad sa online loan platform, especially sa mga medyo sakit sa ulo ng mga OLA, hindi mo sila mapipigilan mag-text at tumawag. Wala tayong control doon. Natural lang naman yan, kahit na legit yung OLA, tatawag pa rin talaga yun kasi tayo po ay may utang. Na magtanong man kayo sa lawyer, yung utang ay dapat bayaran. However, there are times na walang-wala po talaga. Now, the problem is, yung mga online loan platforms na mga walang hiya, hindi naman sila yung kakaso eh. Especially if, usually kasi pag magpapakorte sila, igagastos po sila ng pera. And sometimes yung gagastusin nila is malaki pa kaysa amount na i-collect sa'yo. That is why nagre-resort po sila sa pambubuli or pangungulit. So, kapag hindi po tayo makabayad sa mga online loan platforms, especially na yung mga pasaway, syempre tatawag at text rin yun. Wala tayong control doon. Yung iba is magkocontact pa nga sila sa ating mga nasa phone book. So, kaya nga guys, paulit-ulit ko sinasabi, ingat po tayo sa kung saan tayo nag-a-apply. But anyways, kung andun yung problema. So, kasama na doon sa kanilang pangungulit is, dahil hindi naman talaga sila magpapapulis, hindi naman talaga sila magpapakorte, kasi ang laki nga ng interest nila. Kasi pag nagpakorte sila, baka si korte pa mismo yung magsasabi, nababaan nila yung fees nila tsaka penalty. Eh di syempre, nag-aksaya lang sila ng panahon sa utang na hindi naman masyado malaki. So, anyways, kaya sila nagre-resort sa pangungulit, pananakot, pambubuli, di ba? Para ma-pressure kayo ng magbayad.
At isa na sa mga pampapressure nila is tatakutin kayo na ipopost kayo sa social media. Huwag nyo silang patulan, guys. Pag nag-text sila, naka-template yan auto-send yan sa lahat. Naka-ano yan scripted yan. Huwag nyo na lang silang patulan. Pag may tumawag, kung kailangan yung babaan ng telepono, babaan nyo. Protect your mental well-being dito. Focus kayo sa kung anong dapat nyo gawin sa araw na yan. At anong gagawin nila kung wala kang pera, wala ka naman talagang pambayad Yung importante na lang, focus ka na lang sa kung ano yung priority mo, anong pwede mong gawin sa araw na yon. Balikan mo na lang yung mga online pag nakaluwag na. Makulit lang sila pero kung sobra-sobra naman yung interest nila, wala naman talagang masamang mangyayari sa inyo. So kung tinext kayo, tinawagan kayo, sinabihan kayo na ipopost kayo sa social media, the best approach there is huwag nyo pong pansinin. Kasi the more na pansinin nyo yan, wala namang mangyayari guys. Tatakutin, kukulitin kayo nito Yun lang naman yung power nila over sa inyo is pang-pressure para magbayad, di ba? Importante sa inyo na makaraos sa araw na yon or matapos yung mga gawain nyo, protect your mental well-being na lang. Huwag kayong pa-stress, huwag nyo na lang silang patulan. There are times na hanggang pananakot lang naman yung sabi nilang ipopost ka sa social media. Meron po akong kakilala na dami-dami pong ola na hindi niya binayaran. At nakakatanggap din siya ng pananakot. So far, wala pa naman akong nakitang post sa kanya. Kilala ko yun. Ang daming utang. May utang siya sa Easy Peso. May utang siya sa Moneycat. Hanggang ngayon, hindi pa rin napopost. Natatawagan kami, which nakakairita nga, pero hindi pa naman siya napopost. So, pag tinakot kayo na ipopost kayo sa social media, huwag niyong pansinin. Tuloy lang kayo sa kung anong dapat niyong gawin sa araw-araw niyong buhay. Most likely, hindi yun mangyayari. Kung mangyayari man, i-report nyo, pa-take down nyo kay Meta. Ngayon, yung mga profile nyong yan, pwede naman yung i-lock. Pero, syempre, hindi mo pa rin sila mapipigilan kung mag-post man sila sa buy and sell dahil yun nga, nagsubmit tayo ng picture natin sa kanila. Tapos, dahil nagsubmit tayo ng selfie, may iba, ginagawa nila, pino-photoshop nila or ini-AI nila para, gumawa sila ng post na mapapahiya ka. This is a real talk lang ha. Hindi po natin sila mapipigilan kung yun yung gagawin nila. So, focus tayo sa kung anong maaari natin gawin. Okay, number 1, pwede nating i-ignore. Number 2, pag may lumusot mang post, i-report natin sa Meta para matanggal. At wala. Huwag tayong magpadala sa tao. And when you have complete evidence, pumunta kayong PNP Cybercrime, pumunta kayong NP, pero dapat kompleto yung evidence nyo. Kasi pag pupunta kayo dun, wala naman kayo dalang proof, di nag-aksaya din kayo ng panahon. And private nyo na lang yung social media nyo, or i-off nyo na muna yung SIM. Palit na muna kayo ng number. Again, hindi ko sinasabi na huwag kayong magbayad ng utang. At palagi ko parang isi-stress sa inyo na dapat maingat po tayo sa kung saan tayo umuutang. Yung sinasabi ko dito is, know your priorities. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay-bagay na wala tayong control. And also, may ginagawa rin naman yung gobyerno natin sa mga ola na pasaway. Yung last time, di ba, may na-raid yung mga nare-revoke yung lisensya. But those things take time Ask yourself, ano ba yung pwede nating gawin? Always put yourself first. Ano bang gagawin ko today that will make me a better person tomorrow? Huwag nyo nang pansinin yung mga sabi ng ibang tao kasi especially yung mga walang ambag sa buhay nyo. Huwag nyo nang pansinin. Focus na lang kayo kung anong meron kayong control. Ignore them. Report para ma-take down ni Meta. Block para hindi na kayo ma-stress. Change number if you have to. But of course, hindi ko po ini-encourage yung hindi pagbayad ng utang. Dahil utang is a responsibility at yung hindi pagkakabayad at yung late man magbayad is meron po yung consequence. Baka maapektuhan po yung ating credit history niyan at baka mahirapan po tayo na umutang sa mga legit lending institutions in the future. But hindi naman yan katapusan ng mundo kasi nafi-fix po yan. Yung lang is, dapat dun po tayo sa legit na mga online loan apps kasi yung mga legit na mga online loan apps, kahit na gaano katagal na hindi po tayo nakabayad dito, hindi po sila mananakot. So, yun yung opinion ko guys. Again, wala po akong personal or direct messaging dahil hindi po ako financial advisor, hindi rin po ako legal advisor. And yung mga sinishare ko dito is just based on my personal experience and I wanna be fair with everyone. Kaya yung possible kong masabi on an individual level, i-share ko na lang sa inyo. And again, guys, before I let you go, meron po akong kilala na Diyos ko, ang daming utang. Merong utang na hindi binayaran sa Easy Peso, sa, ano pa ba yung tumawag sa akin? One Hand, Moneycat,
Yun, tumawag. Hanggang ngayon, hindi pa naman napopost sa social media Tapos, alam mo, ang kukulit ng mga text na napupunta sa akin, tapos mga calls nila, wala naman nangyayari, patuloy pa rin naman yung ginagawa, whatever man yung ginagawa ng taong yun So, yun nga lang, kawawala yung reference. Kasi yung mga reference na hindi naman nag-off ng SIM, yun yung palagi natatawagan. I'll see you again on the next Utang Talk with Ate Red. Kung ano man yung mga opinion na i-share ko about these issues surrounding online loan platforms, i-share ko yan dito. Kung hindi man recorded episode like this, live tayo. So, I hope to see you on my next episode. And for the other episodes, go here. And kung hindi pa kayo subscribe kayo dito sa channel because sinisilip natin yung mga ola dito sa channel na to. And we also deal with other online loan platform issues here. So, see you on my next vlog. Bye!